Oh, speaking of Davao, at napag-usapan at nabanggit na din natin ang Davao. Aba, binabanatan ni Pulong Duterte. Alam niyo ho ba kung sino? Si Kernel Bosita. Oo, ayan. Ako, lagi ho ako nakasubaybay, no? Dito kay Congressman Bosita, mga bossing. Simulad sa pool pa lang ho, nakakasama ko na si Congressman Bosita, mga kababayan, at alam ko yung ano niya eh, alam ko yung advokasya niya eh. Pagka mali ka, eh sisitahin ka. Kahit anong bayan, kahit nasaan ka, Pasig, Quezon City, oh, kahit saan ho, mga boss chipamo sir. Siguro itong mga pagkakataon na ito, mga bossing, eh, napunta ng Davao si Congressman Bosita. At doon may itinama siguro, mga kababayan. At yung mga kapwa natin mga ano driver, mapa tricycle, mapa bus, mapa truck, mapa basta nasa kalsada ay humahanga po at gustong-gusto po yung advokasya ni Congressman Bosita. Kasi meron naman talaga tayong mga enforcer o mga nakaupo na talagang sumosobra eh. Yun po yung advokasya niya na itama po yung mga mali. Na yung mga kapwa natin mga driver, yung mga kapwa natin mga nagmamaneho sa kalsada ay hindi matikitan or hindi ma-issuehan ng mga maling violation. Ngayon, siguro, dumayo ang butihing kernel na si Congressman Bosita, ex-congressman ho, doon sa bayan nila Pulong. Nagalit si Pulong Boy Saksak, no? Sabi niya dito, you were not elected here. Representative Pulong, sinita ang paninigaw ni Bosita sa Davao. Parang hindi ko naman masyadong nakikita na naninigaw itong si Congressman Bosita. Pero susubukan ho natin mga boss chipamo sir na makapanayam o maimbitahan dito sa ating channel si Congressman Bosita patungkol ho dito kung ano talaga yung nangyari. No? Pero ako alam ko yung advokasya niya na pumupunta siya sa iba't ibang lugar pati doon sa mga LGU para itama yung mga maling nagiging violation ng ating mga kababayan. So ganun pala yun, kaila Pulong. Kapag yung hindi ka elect dito at nakakita ka ng mali doon sa kanilang bayan, eh ayaw nilang masisita. Di ba? Ganun ang dating sa akin eh. You were not elected here. Congressman Pulong, sinita ang paninigaw ni Bosita. Sabi dito, pinuna ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang umano'y pag-eksena ni Mr. Bosita sa siyudad na nasasakupan niya. Sa latest Facebook ni Pulong nitong linggo, Pebrero 15, sinabi niyang nanigaw umano si Bosita sa mga empleyado ng Davao na tila halal ng opisyal. Baka makukulit yang mga empleyado ninyo. Di ba kung maalala nyo mga boss chipamo sir, ilan yung nauhuli? Ilan yung nakita na positibo? Sa loob mismo ng munisipyo ng ng Davao ho. Kung hindi ako nagkakamali, 18 yata positibo sa ipinagbabawal na gamot. Biruin mo mga empleyado, baka makukulit. No? Sabi dito ni Pulong, kung makasigaw sa mga city employees na maayos namang ginagawa ang trabaho, tingin ko makikita ho natin yan doon sa video ni Congressman Bosita. Kasi ho, laging yan lagi pong na ina-upload nila diyan sa video no? Kung makasigaw sa mga city employees na maayos namang ginagawa ang trabaho nila, akala mo siya ang inihalal ng mga Davaoenyo para mamuno sa syudad. Oh, you were not elected here. Our people choose their leaders. Respect that. Nako, ganun pala yun. No? Kapag kami mali, sila-sila lang. Dehins pwede na makialam yung iba. Susubukan ko puntahan yung YouTube ni Congressman Bosita, no? Susubukan kong tingnan kung ganito ang sinasabi ng TEU o sa Davao. Ito meron niya
Eto meron niya, oh. Davao, oh. 2 days ago. Oh, meron. Sa buong Team ARSAP, ingat po kayo lagi sa mga misyon. Buti pa Davao City may mabait na LTO personal. God bless. Oh, susubukan nating kapanayamin si Congressman Busita patungkol ho dyan. Dagdag pa dito, kaya naman inilatag ni Representative Pulong ang City Ordinance na 0334-12 Comprehensive Transport Traffic Code, Davao City. Anya, it exists to protect public order, especially against excessive loud modified exhaust system na wala naman dulot kundi istorbo, ingay at alarma, lalo na sa gabi. Eh alam niyo naman ho mga kababayan, yung mga kababayan natin hindi naman ho magsusumbong at hindi naman ho sihingi ng saklolo yan kung hindi mali yung ano sa kanila, ticket sa kanila. 'Di ba? Sabi ni Jorge Edrelin, buhay pa pala yang si Pulong. Eh ayan ho, buhay na buhay, no? Pumapasok eh, biglang napapasok ho yan mga bossing. Kailan? Nung in-announce ni Congressman Sandro Marcos na kapag ka yung walang pag hindi na pumapasok eh walang sweldo. Eh siguro natauhan yung mga Duterte, ayun, lahat sila napapasok ho. Sabi ni Sandro, eh ayos pala. Hindi pa naipapasa pero gumagana na. 'Di ba? Natakot na ho mga bossing eh. At isa lang pala kinatatakutan ni Pulong, kundi si Sandro lang ang katapat ho, mga kababayan. Ngayon, puntahan muna natin, ano po, ang Senado. Mukhang, ano ba ibig sabihin nito? Parang tutulungan nila itong dalawa na ito? No? Kakanlungin ba nila? Sa oras na lumabas po ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa, Bongo, at yung iba pang mga kasama, mga bossing, ano kaya ang gagawin ng Senado? Papapasukin sa loob, hindi hahayaan makulong, hindi hahayaang makuha si Senator Bato de la Rosa at itong si Bongo. Sabi ni Kuya Lokis, oh, live ba to Kuya Mark? Ganda ng polo shirt mo, salamat. Oh, live na live yan, nabasa ko nga eh. Ano po sabi dito mga bossing? Sabi dito mga kababayan, Senate Malls Emergency Caucus over possible ICC arrest warrant Bato versus Bongo. Nako, ang tanong dyan, makikita natin, no? Ang sagot dyan, makikita natin bukas na bukas ho, mga kababayan. Kung lilitaw itong si Senator Bongo, kung papasok si Senator Bongo. Sabi ni WhatsApp, please lang, kunin nyo na sila. Ikaw naman, minamadali mo naman. Pero ako naniniwala ako doon sa mga pahayag at doon sa mga sinabi ni Bato de la Rosa na ang ICCO ay nasa Pilipinas na.